Maalala po ninyo na noong September 1, dineclare ng Malacanang at saka ng Supreme Court na suspended ang opisina noong Biyernes, September 1. Bakit po nandoon ang sheriff alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi para mag-serve ng writ of execution na ito? Wala nang pasok, suspended ang trabaho. Pangalawa, bakit nagbigay ng police assistance ang leadership ng NCRPO na si General Nartates na alam naman niya na suspended nga ang opisina? Pangatlo, bakit po pagdating ng mga pulis doon, ang una nilang ginawa ay binasag yung mga CCTV camera na naka-install sa pader, no? Pader ng property na ang taas po ng camera na yan ay 8 meters. Bakit nyo po kailangan basagin? Nakakasagabal ba yung 8 meter high na CCTV sa inyo pag gusto nyong dumaan? Palagay ko ang balak ninyo ay para hindi ma-record ang mga bagay na illegal na gagawin ninyo. At ang sumunod nyong ginawa, pagkatapos nyong basagin ang CCTV camera, ay binabasag nyo yung bakod. Mayroon po ba tayong video or kahit anong mga literato Meron na po. magpapatunay? Meron. Regarding po sa ACRA Law, anong sinasabi ng ACRA Law tungkol dito sa kaso na ito? Ay naku po, noong September 1 ay sinamahan din ng mga abogado ng ACRA yung sheriff na panyan, 5 na ACRA lawyers sinamahan ang sheriff na alam naman nila suspended nga ang opisina no? At yung isang ACRA lawyer ay hinamon pa ako ng barilan, na-i-record din yun. Pareho naman kaming abogado, although violente siguro siya dahil naghahamon ng barilan, pero I am a peaceful man. Hindi po ako nakikipag-away ng ganyan, no? Masama po yan, lalo na't mga abogado tayo. So sa nangyaring sinama ng ACRA in sheriff, no, para sa secure ng rate of execution para maibigay sa kay Andrew Tan, ano naging naging resolution doon? Siyempre kinontra namin. Ang sabi ko sa kanila, kung pipilitin nyo na mag-enforce ng isang falsified na writ of execution at saka wala pa kayong clearance sa PICO, barilin, patayin nyo na lang ako, sabi ko sa kanila, dahil hindi ako papayag na gagawin nyo yan. At mabuti naman, eventually, na nakapag-isip-isip sila siguro ng mabuti, ay alas 7 ng gabi, ay umalis na rin sila, kasama ang mga halos 150 na pulis na pinadala ng NCRPO. Bakit sinasabi kong may conspiracy? Pag sinabi po nating conspiracy, ay ibig sabihin, merong at least 2 tao na nag-agree na gumawa ng isang krimen. Ito po yung krimen. Ang writ of execution po na ito na in-issue ng clerk of court is a falsification of public document. Bakit ko sinabing falsification? Malinaw po sa rules of court na kung mag-issue ka ng writ of execution, ibig sabihin po niyan ay natapos na ang bista at nagkaroon na ng decision at yung decision na yan ay naging final. Wala pa pong hearing, ibig sabihin wala pa pang decision at ibig sabihin walang naging final na decision. Bakit meron kang writ of execution? This is a falsified public document. Ngayon, ano naman ang kasalanan ni sheriff? Si sheriff, ginagamit niya itong falsified na writ of execution para paalisin nila kami doon sa lote. No? When you use a falsified public document, you are a part of that conspiracy.
Okay? Bakit kasama si Ralph Lee sa conspiracy na ito? Alam ni Ralph Lee na wala pa siyang desisyon. Kaya alam din niya bilang huwes na hindi dapat siya mag-issue ng writ of execution. Pero nag-issue siya ng writ of execution. Ano ang nakomit niya? Under Article 206 ng Revised Penal Code, for knowingly rendering an unjust interlocutory order. No? At ang basehan natin dyan ay meron, no? Na nag-decide ang Supreme Court sa isang kaso, People versus Judge Bangalan. At ang nagdesisyon pa dyan noon si dating Sandigan Bayan Justice Hesmundo, na siya ngayon po ang ating Chief Justice ng Korte Suprema. Sir, sa involvement po ni Mr. Andrew Tan, ano ang naging participation niya at bakit siya pumunta ng PCUP? Para saan po ang pagpunta niya? Pumunta si Mr. Andrew Tan sa PCUP para personally i-follow up niya yung tinatawag na transmittal o clearance para payagan ang sheriff na mag-implement ng isang break open order or eviction kung sino man ang nandyan sa lupa. Binibigyan ng pick-up ng clearance na pwedeng paalisin kung sino man ang nakatira dyan sa lote. Kaya nagtataka ako, si Mr. Andrew Tan ay hindi nga siya party to the case, no? Ang party to the case ay Marlina Veloso Galenzoga versus Titan Dragon Corporation. Kaya nakakapagtaka, bakit si Andrew Tan na multi-billionaire, $2.3 billion ang wealth niya, siya mismo ang pumunta sa PICO para i-demand na mag-issue ng certificate na yan. Tanong lang po, bakit kaagad-agad magre-request siya ng certificate na sinasabi ninyo kung nadaan na ba ito sa PDC na tinatawag? Yun nga po gusto nilang iwasan yung tinatawag na pre-demolition conference, yung PDC, na mandated yan. Yes. Kaya sinortcut po nila. Ang ginawa nila, itong barangay captain, nag-issue siya ng certificate na wala daw informal settlers sa loob ng lote na yan. Anytime po pumunta kayo doon, meron po kaming tinolerate o inalaw na tumira dyan ng mga 151 na houses. Dahil noong 2019, meron na pong notice ang local government ng Quezon City na umalis sila dyan. Pero na-interrupt lang ang implementation dahil sa pandemic. At tayo naman, hindi naman tayo masamang tao para paalisin sila kahit may pandemic. Kaya tinolerate po namin sila na mag-stay dyan. At so, hinintay po namin na i-relocate sila sa isang relocation site with human conditions. Yung po bang nabanggit yung LGU, ito ba ay Quezon City? Quezon City ito. Opo. Ano naman ang naging umaksyon ba or may nagawa pa or sinabi ba si Mayor ng Quezon City tungkol dito sa ano na ito? Oo. Ang nag-issue lamang po ng certificate na walang informal settlers ay yung barangay captain. Darating po ang panahon na haharapin natin ang isang problema na yan kay Kapitan. Pangalawa, ang nag-issue naman sa City Government of Quezon City, yung head ng Office for the Urban Poor. Hindi naman si Mayor Joy. Hindi si Mayor Joy ang nag-issue, kundi yung tao sa Office of the Urban Poor, no? At sinabi rin nila, ang sabi, base sa certification ni Barangay Captain na walang informal settlers, itong opisina na ito, itong Urban Poor Office, ay nagse-certify din na walang urban poor, informal settlers dyan sa lote. Yun ang sabi nila. Pero,
sa mga umiiral nating batas, kailangan mag-validate ang Urban Core Office kung totoo o hindi. Matanong lang po, ano po ba yung certiorari? Ang certiorari Certiorari. ay kini-question mo yung jurisdiction ng korte. Anyway, Korte Suprema yan. Mahirap magkamali daw ang Korte Suprema. Pero ito po ang pinakabuod ng aming reklamo. May tanong. Ang pamilya ko po ay law-abiding citizens. Pero kung ipapatupad ninyo ang isang illegal na order, ay lalaban po kami. Hindi po dahil isang judge ang nag-issue ng order. Kung ang order na yan ay patently illegal, katulad ng writ of execution na in-issue ni Ralph Lee, na wala namang decision na pinagbabasehan, ay i-oppose po namin ito hanggang sa kaya namin, and we put at stake our life and even liberty to resist this judicial tyranny na ginagawa ni Ralph Lee. Ang gusto lamang po namin ay idaan lahat sa mapayapa at legal na pamamaraan. Huwag po yung ginagamitan nyo ng lakas ang mga maliliit na tao na katulad namin. You may be a giant, we may be the small people, but we will fight to the end, if need be, just to resist your oppression, your abuses, at yung pagsagasa sa karapatan ng mga maliliit na katulad po namin. Sana po tingnan ito ng Korte Suprema, dahil isipin po ninyo, matagal na kaming nag-file ng motion to inhibit, pero hindi nire-resolve ni Ralph Lee yung motion to inhibit. Bagkus ay tuloy-tuloy siyang maglabas ng kanyang mga orders. At kahit po nag-file na ako ng administrative complaint laban sa kanya, ito po yung aming administrative complaint, no? Ini-ignore niya. Ini-ignore ni Ralph Lee. Para naman po sana manatili ang tiwala ng taong bayan sa ating judicial system, ay kailangan ng mabigyan ng disiplina si Ralph Lee, at masabihan man lang sana na mag-inhibit na siya sa kaso na ito, dahil kinasuhan ko na siya ng administrative complaint. Hindi ko na aasahan na maging patas siya, at hindi naman siya naging patas una pa lang, kaya kami nag-file ng motion to inhibit. So sana po ay mabigyan nyo kami ng hustisya, at hindi naman po sa anumang rason. Kung kaya nilang gawin sa isang abogado na katulad ko ang pag-aabuso na ito, paano pa yung ating mga ibang kababayan na walang alam sa batas, na wala silang matakbuhan, no? Kaya po sana matingnan po ang mga problema na ito, especially yung corruption sa judicial system natin.